So, welcome po muli sa ating pong lahat at inayahan ko po ang ating po mga kapatid sa Santo Niño Parish po na magsimula especially po sa recap or sa summary po na pangungunahan po ni Sister Christy de la Cruz o si Father Rino na po. Dalawa kami. Oh, very good. Sige po. So, pwede na po tayo magsimula. Opening prayer, sister. Mamaya po yung opening prayer po. Yung opening prayer si Brother June. Mauna po yung recap. Magandang gabi po sa inyong lahat. Po si Ate Christy. Para po sa summary o recap po ng ating ginawa last week, tungkol po sa kapistahan ng pagbibinyag ng Panginoon at kapistahan ng pagbibinyag ng Panginoon. Ito po ay pagkatapos na ng Christmas season, sabi nga po ni Father Aldo. At ang pagbibinyag ng Panginoon ay parang bridge or tulay dahil inihahatid niya tayo sa karaniwang panahon. So yung konteksto po ng Ebanghelyo ay ang pagbibinyag ni Juan Bautista kay Jesus at ang pagkatapos nun, after ninyong synoptic gospel po ang Matthew, Mark, and Luke, si Juan Bautista ay aarestuhin na. At yun po ay simula na ng ministeryo ni Jesus. Taglay ng mabuting balita ng pagbibinyag kay Jesus ang dalawang maikling bahagi. Una, ang tahasang pagpapahayag ni Juan Bautista na hindi siya ang Mesiyas at ang ikalawa po ay ang pagbibinyag kay Jesus na sinundan naman ng pagsisiwalat ng kanyang pagkakilanlan bilang kinalulugdan. Ito rin po ay isa sa pinakamahalagang mga pagpapakita sa buhay ni Jesus dahil ito rin ay nagpapahayag sa tatlong persona sa isang Diyos. Ang Ama, ang tinig na mula sa langit, ang anak na hinirang ng lubos na kinalulugdan at ang ikatlo ay ang Espiritu Santo na ipinapakita sa anyo ng isang kalapati. So kapansin-pansin ang kaiklian ng salaysay tungkol sa pagbibinyag kay Kristo o kay Jesus at ang paglalahad na after ng pagbibinyag ng Jesus siya ay nanalangin. Ang binyag na tinanggap natin kay Jesus, ang binyag na tinanggap ni Jesus kay Juan Bautista ay sa tubig. Pero ang binyag na ating tatanggapin o tinanggap mula kay Jesus ay sa pamamagitan ng Espiritu Santo. At sa pamamagitan po ng binyag, tayo ay naging mga anak ng Diyos. At alam naman natin na ang unang binuburan ng binyag ay ang kasalanang minana natin. Ngayon po, para po sa pagtatapos ng aming summary, binibigay ko po sa inyo ang aming pinakamamahal at aming nagtatago si Padre. Ang aming spiritual director na very supportive po sa amin at bibigyan po kayo ng maikling kahit mahaba na Padre. Tungkol po sa aming darating na kapistahan ng Santo Niño, ibinibigay ko po sa inyo ang aming spiritual director na si Father Rino. Father Rino. Magandang gabi. Ay, from Santo Niño dito sa Tondo. Aming paganda ng at ang debosyon ng Santo Niño dumating dito medyo galing sa Acapulco, Mexico noong 1572. Ang unang Santo Niño dumating sa Pilipinas noong 1521 doon sa Cebu. Ang debosyon ng Santo Niño galing sa Espanya ay may pinanggalingan mula pa sa panahon ni Saint Francis of Assisi ang paggamit ng Belen. Pero bago pa niyan, siguro Middle Ages yun, Dark Ages, ginamit nila ang parang visual aid, yung Belen, dahil wala na silang mga ibang instrumento magamit. Walang pinanggalingan na bagong pagtuturo,
mga bagong arts o bagong dahil nga bumagsak ang Roma, ang kaharian ng Roma, at nanatiling nagsumikap ang mga tao makaharian na mamuhay dahil nagkawatak-watak ang mga teritoryo noon. Sa panahon ng kagipitan, balik sa 3rd century, 200 AD, ang mga Kristiyano ay nag-umpisa ng umunawa sa kahulugan ng kanilang kaligtasan. Pag-unawa tungkol kay Kristo, kaya unti-unti na ipinahayag ang kanilang pinanampalatayanan sa pamamagitan ng iba't ibang mga disenyo sa kanilang mga ginagawa, gaya ng paglilibing. Yan, inuukit na nila ang pagpahayag na nagkatawang tao ang Diyos. At unti-unti noon ay lumago ang pag-unawa tungkol kay Kristo. At lalo na ang pagtingin sa Kanya bilang nagkatawang tao na isinilang doon sa sabsaban. Isa yan sa mga unang mga pagpahayag ng mga Kristiyano na talagang naisilang ang Diyos nagkatawang tao sa pamamagitan ng pahayag ng anghel, pagtanggap ng mahal na ina, at sa kanyang pagiging tagapagligtas natin. Dumaan nga siya sa pagbibinyag at sa kanyang pagbinyag, inumpisa ng ating kaligtasan. So ang malaking tanong ng mga tao, anong nangyari nung siya ay, mula nang siya isinilang hanggang siya ay lumaki? O namuhay ng magpahayag sa mabuting balita. Kaya diyan nag-umpisa ang devotion, paghahanap ng sumikap na masundan ang kanyang mga yapak hanggang siya ay naging Nazareno. Kaya doon sa paghanap na yun, natagpuan nila ang kahulugan ng kanyang pagsilang doon sa sabsaban. Kaya nandun ang Belen at ginamit yun ni St. Francis of Assisi. Mula noon, nagkaroon ng dagdag pa na pag-unawa na ang bata ay lumaki. Kaya naging unti-unti pinahayag ng mga taong kanilang mga pagpahayag nito sa pamamagitan ng kanilang mga ginawang arts. Isa noon ang pag-ukit noon sa Holy Family. Matapos ang Holy Family, dagdag pa ng pag-unawa na ang Panginoon sa Kristo ay talagang lumaki gaya ng karaniwang tao dahil siya nagkatawang tao. At nandoon na nawala na yung dalawang mga magulang, siya na lamang tumindig bilang Santo Niño. Ang Holy Family nawala na yon at natira na lamang ang Santo Niño. Yan ang isa sa mga klarong development ng pagtingin sa bahagi ng Panginoon sa Kristo bilang nagkatawang tao. Kaya mula nang lumaganap yung devotion ng Santo Niño, devotion ng paggamit ng Belen, panahon ng Pasko, paggamit ng Holy Family sa pagbigay ng inspirasyon sa mga taong nag-aasawa, nagkaroon ng pamilya bilang proteksyon. At lalong-lalo na sa bawat isa ang paglago ng Panginoon, dumaranas siya ng paglago mula ng pagkabata hanggang siya ay lumaki. Dito, ang panahon ni Santa Teresa Avila, lumaganap na yung devotion ng Santo Niño doon sa Europa at doon nga sa Prague nanggaling ang maraming mga bagong pagtingin sa Santo Niño. Kaya itong ating Santo Niño dito sa Tondo, ay pareho ng Santo Niño ng Praga. Kaya Prague sa Czechoslovakia. Yeah. At ang dinala nung natalo ng mga Espanyol ang Ottoman Empire, nagkaroon sila ng Spanish Armada at nagnanais silang ipasiwalat ang palawakin pa ang teritoryo, ang kaharian ng Espanya. Nagkaroon naman ng ugnayan sa Santo Papa na ang lahat ng teritoryo na mapunta nila, dalahin nila ang Kristyanismo. Kaya lahat ng mga explorer galing sa Espanya ay dala-dala nila ang pananampalatayang Katoliko. Kaya unang napuntahan, yan, circumnavigation ni Magellan, dala-dala niya ang Santo Niño doon sa Cebu. More than about 60 years later, dinala niya ni Legazpi dito ang pangalawang imahe ng Santo Niño dito sa Tondo.
So kaya ngayon, yan ang aming ginugunita. Ang devotion, pinagpatuloy ang devotion sa Santo Niño. Kaya lang ang tanong ng mga tao, anong nangyari mula nang siya ay naging 12 years old hanggang siya ay naging bininyagan? Dahil yan lang ang mga nakita natin. Nawala yung pagka-teenager niya, pagka-binatilyo niya, at nung pagka-binata na niya, at nung siya ay 30 years old na. Doon na lang natin nakita, bininyagan at yung ginunita natin nung nakaraang linggo. Ano nangyari? Nasaan siya? So maraming mga pagsiyasat, nagsusuri, nagtatanong, at meron na nga lumabas na mga, siguro sabihin natin haka-haka, mga theories, na siya napunta ng India dahil may mga pangalan doon na isang di nila kilala na ang kaparehong pangalan ni Cristo. Meron ding nag-report na napunta siya ng Tibet at napunta siya China na may mga document sila na pare-pareho ang pangalan ng tao na tinatawag nating Kristo. Pero walang historical confirmation ng mga bagay na ganyan. Pero ang totoo lang na bilang mga Hudyo, siya ay lumaki din parang regular na Hudyo. Walang extraordinary na event maliban na siya ay gaya nung nakita natin, nandun siya sa templo, natagpuan siya ng kanyang mga magulang matapos 3 araw. At ang sabi na niya, anak, bakit niyo naman ginawa ito sa amin? At ang sagot naman ng bata, 12 years old pa yun ha, bakit niyo hanapin? Di ba kailangan nandito ako sa tahanan ng aking ama? Pero yun po ay indication na universal na maganap sa atin bilang mga bata. Pagka-teenager na tayo, nandiyan na yung mga pagkukwestiyon natin mga magulang. Pero sinabi ni San Lucas na umuwi siya kasama ng kanyang mga magulang sa Nazareth. At doon siya lumago sa kanyang pagiging tao at pagiging anak ng Diyos. Ibig sabihin, lahat ng kinakailangan na paghahanda niya bilang tagapagligtas, ang pagbibinyag ay yun na ang inauguration ng kanyang pagpahayag na ang kanyang pagkatao ngayon ay maging instrumento ng kaligtasan ng lahat ng tao. At ang kanyang pagka-Diyos na kabahagi sa kanyang pagtanggap na maging tagapagligtas natin, na maging instrumento man din na ipahayag sa atin na bawat isa sa atin na mabinyagan o bawat sa atin na pinaglihi dito sa mundong ito ay Opo. binagina na ng buhay na kanya sa Diyos. Opo. Thank you po, Father. You're welcome, sister. Opo. Dahil po sa time constraint po, kailangan po natin magpatuloy po sa ating pong susunod po na bahagi. Maraming po, Father Rino, sa inyong pong pagbabahagi tungkol po sa kapistahan ng Santo Niño. Ngayon, magsimula po tayo sa opening prayer po. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, salamat sa gabing ito na tinipon mo kami. Dinadalangin po namin ang inyong presensya na pangunahan kami sa pagtitipon na ito. Naway gabayan niyo kami sa aming pagpupulong at maging kalugod-lugod sa inyo ang aming tatalakayin para sa ikabubuti ng bawat isa sa amin. Mahal na Espiritu Santo, pagbuklorin mo kami ng espiritu ng pagkakaunawa at pagkakaisa. Tingnan po ang maging produktibo ang pagpupulong na ito at maging mapanatili kayo sa aming mga isip, salita at sa gawa. Naway magampanan namin ang mga gawain itinakda niyo sa aming harapan para sa kaluwalhatian ninyo at para sa kabutihan naming lahat. Ito po ang aming dalangin sa ngalan ng ating Panginoong Hesukristo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ngayon natin tawagin ang presensya ng Espiritu Santo sa pamagitan ng awit po sa Holy Spirit.
Espiritu Santo, kinakailangan kita. Sigla at lakas na mahina, pag-asa ka namin lahat. Halina, Espiritu Santo, kinakailangan kita. Sigla at lakas na mahina, pag-asa ka namin lahat. Halina, Espiritu Santo, kinakailangan kita. Sigla at lakas na mahina, pag-asa ka namin lahat. Pag-asa ka namin lahat. Pag-asa ka namin lahat. Ating ngayon mapakinggan ang banal na ebanghelyo sa darating na linggo. Lucas. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Taon-taon tuwing pista ng Paskwa, ang mga magulang ni Jesus ay pumupunta sa Jerusalem. At nang 12 taon na siya, pumaroon sila gaya ng dati nilang ginagawa. Pagkatapos ng pista, sila ay umuwi na. Nagpaiwan si Jesus sa Jerusalem, ngunit hindi ito napansin ng kanyang mga magulang. Sa pag-aakala ng isa na si Jesus ay kasama ng isa, nagpatuloy sila sa maghapong paglalakbay. Nang malaman nilang hindi siya kasama, siya ay hinanap nila sa kanilang mga kamag-anak at kakilala. Hindi nila siya matagpuan, kaya't bumalik sila sa Jerusalem upang doon hanapin. Nang 3 araw, natagpuan nila si Jesus sa loob ng templo, nakaupong kasama ng mga guro. Nakikinig siya sa kanila at nagtatanong, at ang lahat ng nakarinig sa kanya ay namangha sa kanyang katalinuhan. Nagtaka rin ang kanyang mga magulang nang siya ay makita. Sinabi ng kanyang ina, "Anak, bakit naman ganyan ang ginawa mo sa amin? Balisang-balisa na kami ng iyong ama sa paghahanap sa iyo." Sumagot siya, "Bakit po ninyo ako hinahanap? Hindi ba ninyo alam na ako ay dapat nasa bahay ng aking ama?"
Ngunit hindi nila naunawaan ang pananalitang ito. Siya ay umuwing kasama nila sa Nazaret at naging masunuring anak. Ang lahat ng bagay na ito ay iningatan ng kanyang ina sa kanyang puso. Patuloy na lumaki si Jesus. Umunlad ang kanyang karunungan at lalong kinalugdan ng Diyos at ng mga tao. Ang mabuting balita ng Panginoon. Sa naming Panginoong Hesus Kristo. Maraming salamat po, Sister Edith. So ngayon ating patuloy po sa pagninilay sa pamagitan ng isang awitin. How lovely is your dwelling place, O Lord, mighty God, Lord of all. How lovely is your dwelling place, O Lord, mighty God, Lord of all. Even the lowly sparrow finds a home for her brood, and the swallow a nest for herself where she may lay her young. In your altars, my King and my God, how lovely is your dwelling place, O Lord, mighty God, Lord of all. Blessed are they whose dwelling is your own, Lord of peace. Blessed are they, refreshed by springs and by rain, when dryness daunts and scathes. Behold my shield, my King and my God. Lovely is your dwelling place, O Lord, mighty God, Lord of all. I would forsake 1,000 other days anywhere if I can spend one day in your courts, belong to you alone. My strength are you alone, my glory, my King and my God. Mighty God, Lord of all. How lovely your dwelling place, O Lord, mighty God, Lord of all. Ngayon po ating pakinggan sa ating 20 sharers na sila po ay mag-asawa. Hindi ko alam kung sino po mauna pero bahala po kayo si Brother Eden, si Sister Eden ang Templo Nuevo po. I think she's the first one. And Brother Romy.
Ayan po, andiyan po sila. Okay na po. Pwede na po kayo. Magandang gabi po sa lahat ng mga Bible Apostles. Sa ating pong Ebanghelyo ayon kay San Lucas, gusto ko lang pong ibahagi ang ilang mahalagang punto. So, ang pagsilang ng Panginoon po ay nilalarawan bilang isang liwanag sa lupaing balot ng dilim. So, nangangahulugan po ito ng pag-asa para sa ating lahat. Siyang liwanag sa ating buhay, basta't manatili lamang po tayo sa Kanya at patuloy na umasa at manalig. Tularan natin si Jesus sa Kanyang pagiging masunurin mula sa Kanyang pagkabata hanggang sa Kanyang pagkamatay sa krus. Sa ating pamumuhay po bilang Kanyang tagasunod, sabi nga, we should be childlike at hindi childish. Masunurin sa kalooban ng Diyos, inaasahan ng Diyos sa lahat ng pagkakataon. So bilang tunay na tagasunod, inaasahan sa atin ang pagiging mababang loob, may humility sa ating pagkatao, and of course, lagi nating tatandaan o isaisip ang pagkamasunurin sa kalooban ng Ama sa lahat ng pagkakataon. At syempre kung mahal natin ang Diyos, mahal natin ang Panginoon, we always find ways to show it by helping others. Gamitin natin yung biyayang mula sa Diyos na mayaman tayo upang iangat, tumulong tayo upang iangat ang ating kapwa. Okay, lastly po, sabi nga, maging nasunurin sa kanyang mga magulang, ang Panginoon, at sama hanggang sa kamatayan sa krus. Yun lang po. Maraming salamat po. Maraming salamat din po si Eden. Ngayon yung kanyang kabiyak ang mag-share po para sa ating lahat. Eden. Magandang gabi po, sister, at sa lahat ng mga kasama natin dito sa ating Zoom. May ibabahagi ko dito yung sabi nga, yung naging tungkulin natin bilang isang Kristiyano, yung pagiging pagtanggap natin sa ating mga tungkulin noong tayo ay binyagan. Sapagkat sa pamamagitan ng ipinakita ng ating Panginoon, minsan naghahanap tayo ng mga paraan upang mabigyan ng kahulugan sa ating buhay yung ating ginagawa. Kaya yan ang nagiging hinahanap ko sa aking sarili nung ako ay isang binata pa. Sapagkat kung wala yung ating Panginoon, kung wala siya, siguro ang buhay ko ngayon ay magiging miserable. Kaya sa pamamagitan nitong aking pagtanggap sa Kanya, naging masigasig akong tagalingkod niya sa anumang mga tungkulin maging dito sa aming parokya. Kaya yun lang ang aking kumbaga sa yun lang aking kasiyahan na mapaglingkuran siya. Subalit bago ko naging kailangan pagdaanan ko yung mga pagbabago sa aking buhay. Pagbabago na kailangan kong bigyang halaga yung kanyang itinuturo at sa pamamagitan ng pagbabago, maisabuhay ko at mabigyan ng kahulugan yung aking natutunan, ibahagi ko sa aking kapwa. Kaya yun ang bali isang tungkulin ko ngayon na ginagampanan dito sa aming parokya. Maraming pong salamat. Thank you very much po, brother. Family Templo Nuevo na lang sasabihin ko. Thank you po. Ngayon po ating po papakinggan ang ating po minamahal na direktor, si Father Adonis Saclolo, sa kanyang exposition tungkol po sa gospel po for the second Sunday of Ordinary Time.
Salamat po sa inyong lahat, lalo na sa ating mga Bible Apostles and Coordinators sa Santo Niño Shrine sa Tondo, no, sapagkat binigyan nila ng oras, no, na magbahagi ngayon, no. Ganon din kay Father Rino, ang kanilang spiritual director, no. Tayo po ay pagod pa. Ako nararamdaman ko pa po yung pagod dahil sa ating Bible Youth Camp. Dahil lahat tayo ay kulang ng tulog. Pero ganun pa man, lahat ay masaya, no? Punong-puno ng espiritu at totoong nakita natin, no, na ang Panginoon ang nanguna sa lahat ng ginawa roon. At yung mga kabataan, marami sa kanila ay kasama natin ngayon, no? Nagsisimula na rin silang magnilay ng salita ng Diyos, no? Kaya maraming salamat po sa lahat ng coordinators na nag-sponsor o naghanap ng sponsor para sa mga kabataan. Sana po sa isang taon ay totoong mabigyan natin, no, ng diin itong paglilingkod sa mga kabataan. At ito yung pinag-uusapan din natin ngayon, no? Santo Niño o ang banal na batang si Jesus, no? At ito ay napakaganda sapagkat sinabi natin na nung linggo ay nagtapos ang panahon ng Kapaskuhan, no, sa buong mundo, pero sa Pilipinas parang ayaw matapos-tapos ng Pasko, no? Sapagkat kapistahan ng Santo Niño ay nakaugnay sa Pasko, no? Lalo na sa Tondo, no, sa Manila nagkaroon ng Nazareno, ngayon meron namang kapistahan ng Santo Niño, no, at ganoon din sa ating ministry. Pagkatapos nito meron pa tayong Sunday of the Word of God, no. Totoong patuloy ang kapistahan, no? At mahalaga, ang Santo Niño ay isang larawan ng Diyos na naging maliit. Diyos na naging maliit at iniligtas niya tayo sa pagiging mababa. Kasi minsan ang iniisip ng tao na ang mangliligtas ay isang makapangyarihan, malakas, mandirigma at matagumpay. Pero lahat yun ay binaligtad ng Diyos, lalo na sa larawan ni Jesucristo na ipinanganak na sanggol, hubad, walang kalaban-laban doon sa sabsaban, at namatay sa pinakamababang lugar sa daigdig, sa krus, no? At makikita natin dito yung misteryo na ang pagliligtas ng Diyos ay dumadaan sa pagiging maliit. At ganoon din ang kaligtasan natin ay dadaan din sa pagiging maliit, no? Naalala ko nung nag-aaral pa ako sa Israel, no, doon sa university ron, ilang beses kami paulit-ulit pumunta sa Bethlehem. At sa Bethlehem, literally hindi ka makakapasok doon sa pinanganakan ni Jesucristo kung hindi ka yuyuko. Napakagandang larawan, simbolismo na kailangang maging maliit ng tao. At itong pinagdinilayan nating ebanghelyo ay tungkol dito, no? Si Jesucristo na naging bata, naging sanggol para sa kaligtasan ng lahat, at tayo na inaanyayahang maging katulad ng mga bata. At ito'y papagnilayan natin mamaya-maya. Makikita natin na ang kapistahang ito ay malaki ang kaugnayan sa ating pananampalataya. Isang bagay na nais kong idagdag na sa buong mundo, tayo lamang, no, sa Pilipinas ang pinayagan ng simbahan ng Vatikano na magdiwang ng kapistahan ng Santo Niño sa araw ng Linggo ng Enero. Kung titignan ninyo sa ibang mga bansa, ang readings nila, ang gospel nila ay John chapter 2 verses 1 to 11. So, talagang karaniwang panahon na sila. Binabasa na nila. Pero dito sa atin, pinayagan tayo special dispensation na magdiwang tayo ng kapistahan ng Santo Niño. At particular itong ebanghelyong ating pinagninilayan, no? Ngayon, makikita natin sa unang talata o bersikulo ng ating ebanghelyo na sabi ron, taon-taon tuwing pista ng Paskwa ay ang mga magulang ni Jesus, si Jose at Maria, ay pumupunta sa Jerusalem, no? At mahalaga ito para sa mga Hudyo at nakalagay ito sa Lumang Tipan, no, sa aklat ng Deuteronomio, na 3 beses sa iloob ng isang taon kailangang magpakita ang mga Israelita sa Diyos sa templo, no? At ito yung tinatawag nilang mga kapistahan ng pilgrimages. Nagpi-pilgrimage sila, kaya sila Maria at si Jesus galing sa Nazareth sa norte, pumunta sila sa south, no? At itong 3 kapistahan na ito, alam naman natin, no, alalahanin na lang natin. Unang-una nga yung Paskwa, no? Yung Paskwa, ito yung memorial o paggunita sa paglabas ng mga Israelita sa Ehipto. Pangalawa ay yung tinatawag na Feast of Tabernacles, no?
o yung kapistahan ng mga tolda. At ito naman ay kailangan din nilang pumunta sa Jerusalem. No? Yung Pasko ay sa spring. Yung Feast of Tabernacles ay sa autumn. No? At ito naman yung kapistahan ng mga tolda ay ginugunita yung mga toldang tinirahan ng mga Israelita nung sila ay nasa disyerto. No? At ang huling-huling kapistahan na kailangan nilang pumunta sa Jerusalem para mag-pilgrimage at sumamba sa templo ay yung Pentecost, no? Kaya nga yung Pentecost natin na pinagdiriwang natin 50 days after ng Easter ay hindi inimbento ng mga Kristiyano, no? Yung Pentecost ay galing sa mga Hudyo. Ngayon ang konteksto, isang pilgrimage feast, kapistahan ng Pasko, pumunta ang mga magulang ni Jesus sa Jerusalem at kasama siya. At binigyan din dito yung edad ni Hesukristo, 12 taon gulang, no? At mahalaga ito, no? Sa mga Hudyo, meron silang ritual, no, na tinatawag na bar mitzvah. Yung bar ay anak, yung mitzvah ay commandments, no, kautusan. Sa edad na 12 o 13, yung bata ay ipagkakatiwala na sa Diyos. Hindi na siya anak na lamang ng kanyang mga magulang, kung hindi anak na siya ng kautusan. Sa babae, ang tawag ay bat mitzvah, no? Anak na babae ng kautusan. Ngayon, maganda nga yung sabi ni Father Rino, sa Ebanghelyo, ito yung huling panahon sa kabataan ni Jesus na atin siyang nakita at babalik na lamang siya nung siya ay bininyagan na. Ano ang tawag doon sa buhay ni Jesucristo mula 12 taong gulang hanggang 30 taong gulang? Ang tawag dito ng mga scholars ay yung hidden life of Jesus. Pero merong mga kaalaman, no, na pwedeng ipaliwanag kung paano nabubuhay ang isang batang Hudyo. No? Ang unang-una, ang isang amang Hudyo, meron siyang dalawang mahalagang responsibilidad. Mula sa kabataan ng bata hanggang mag-bar mitzvah, no? Kailangan niyang turuan ng Torah o ng kautusan ng Diyos, ng Biblia ang bata. Pangalawa, kailangan niyang turuan ng isang trade o isang gawain. No? Halimbawa, si San Jose, kailangan niyang turuan si Jesucristo ng Torah, magbasa ng Torah, at kailangan niyang turuan ng isang gawain na magiging hanap buhay ng bata paglaki. At alam natin na si Jose ay karpintero at ang itinuro niya kay Jesus ay pagiging karpintero. No, kaya nga si Jesucristo ay kinilala ring karpintero. No, kaya nga maraming sa mga talinghaga ni Jesucristo ay tungkol sa pagbuo ng bahay, paggawa ng pamatok. No? Ngayon, pagkatapos gawin ng ama yung responsibilidad na yun, darating na yung panahon ng bar mitzvah, no? Na ang bata ay magiging anak na ng kautusan. No? Susunod na siya sa katuruan ng Diyos. Ang kadalasang edad, sabi nila, ay 13. Pero dito sa Ebanghelyo, 12 taong gulang pa lamang si Jesus. May isang rabay na nagsabi, isang rabay ng mga Hudyo, si Rabbi Eliezer Waldenberg, na with special exemption, binibigyan ng pagkakataon na yung batang 12 taong gulang ay tumanggap na ng bar mitzvah. Lalo pa nga kapag nakita siyang mature na kaysa sa edad na niya. No, ibig sabihin, he is mature beyond his age. No, parang 12 taong gulang pa lang, pero parang 14 na taong gulang na. At maraming nagbigay ng komento na si Jesucristo sa panahong ito ay talagang ganun na ka-mature. Kaya maaari, sabi nila, na pumasok na siya sa bar mitzvah. No, sumunod na siya sa kautusan at ang pagsunod sa kautusan ay kalooban ng ama. No? Ngayon, pagkatapos ng pista, nag-uwian na. Ngunit hindi nila alam, nagpaiwan si Jesus sa Jerusalem. No? At hindi ito napansin ng kanyang mga magulang. No? No? Sa pag-aakala ng isa ay kasama si Jesus at ang isa naman kasama si Jesus. At mga kapatid, napakaganda nito pag binasa natin yung Ebanghelyong ito, yung Luke, etong Luke 2 verse 44, no? Makikita natin dito yung salitang synod. Sa buong Biblia, sa buong Bagong Tipan, yung salitang synod ay makikita lang dito sa Ebanghelyong ito. No, kaya nga maganda sa Luke 2
verse 44. Yung salitang kasama o yung sa English company, sa Griego ito ay sinodia. O kaya makikita natin dito maganda ngayong panahon ng nakaraang taon, no, panahon ng synod, paglalakbay ng sama-sama, no, makikita natin yung kahulugan ay galing dito. Na nung nakita ni Maria at ni Jose na hindi nila kasama si Jesus, kailangan nilang hanapin. At ito ang synod, no, na kailangang kasama si Jesucristo sa paglalakbay. Kasi pwede nating sabihin, tayo ay nasa synodal church, sama-sama tayong maglakbay. Pero kung wala naman si Jesus sa paglalakbay, anong mangyayari sa paglalakbay natin? No? Kaya nga, kailangang iwan ni Maria at Jose yung paglalakbay at kailangan nilang hanapin si Jesus para buuin ang sinodo. Napakaganda nito. Ang tawag dito, ang tawag sa sa pag-aaral ng Biblia sa only once na salita na nag-appear ay hapax legomenon, no? Natatanging salita, no? At dito natin lamang makikita yung salitang synod sa ebanghelyong ito. Ngayon, pagbalik nila sa Jerusalem, napakaganda yung sinabi rito, at nang ikatlong araw natagpuan nila si Jesus sa loob ng templo. At dito rin sa bersikulong ito ay may malalim na sinasabi, sapagkat ang simbolismo ng ikatlong araw sa Biblia, no, ay simbolismo ng muling pagkabuhay, no? Alam natin na si Jesucristo ay namatay at sa ikatlong araw ay nabuhay na magmuli. So para bang inaaninag, no, foreshadowed sa ebanghelyong ito ang pagkakakita muli, no, ni Maria ng kanyang mga alagad kay Jesucristo sa kanyang muling pagkabuhay. Ngayon, namangha sila sapagkat naupong kasama ng mga guro si Jesus, nakikinig siya sa kanila, nagtatanong, at lahat ng nakakarinig sa kanya ay namamangha sa kanyang katalinuhan. At itong bersikulong ito talaga ang ginagawa sa bar mitzvah. Yung mga pantas, yung mga iskriba, yung mga maalam sa kautusan, kailangan tanungin yung bata bago siya pumasok sa rito ng bar mitzvah. No, kaya nga sabi ng maraming eksperto, maaaring itong tagpong ito ay bar mitzvah, no? Okay, pagkatapos noon, namangha rin yung mga magulang niya nung siya'y makita at sabi ni Maria, "Anak, bakit naman ganyan ang ginawa mo sa amin? Balisang-balisa na kami ng iyong ama sa paghahanap sa iyo." At ang sagot ni Jesus, "Bakit po ninyo ako'y nahanap? Hindi ba ninyo alam na ako'y dapat na nasa bahay ng aking ama?" No? At mahalaga itong sinabi ni Jesucristo sapagkat ang isang bata na pumasok na sa bar mitzvah, ang unang-una niya nang susundin ay ang kanyang ama na nasa langit, ang Diyos, no? Pangalawa, yung kanyang mga magulang, no? At of course, ang tahanan ng Ama ni Jesucristo ay ang templo. Kaya nandun si Jesucristo. Kaya pagbabasahin natin nung nilinis niya yung templo, no, alam natin yung sinabi ni Jesucristo, "Bakit ninyong ginawang tahanan ng mga tulisan, ng mga magnanakaw, ang bahay ng aking ama?" No, sabi ron, ang pag-aalab niya at pagmamahal sa bahay ng kanyang ama ay tinutupok siya. No, the zeal for the house of the Father devours him. No? Makikita natin ito. At dito sabi rito na sila'y umuwi kasama nila ni Jesus sa Nazaret at naging masunurin siyang anak. Ang lahat ng bagay na ito ay iningatan ng kanyang ina sa kanyang puso. At makikita rin natin dito ang larawan ni Maria. Si Maria ay isang tao, no, na iniingatan ng lahat ng pangyayari na gawa ng Diyos sa kanyang puso. Ang translation, iba ay iniingatan, pero ang ibang translation ay treasure. Ibig sabihin, ginawang kayamanan ni Maria itong pangyayaring ito. At para bang tinuturuan tayo ng ebanghelyong ito, no, na nakatulad ni Maria sa harapan ni Jesucristo, ang mga pangyayari sa ating buhay ay ingatan natin sa ating puso. Sapagkat si Maria ay pinuno niya ang kanyang puso ng napakaraming mabubuting bagay na ginawa ng Panginoon, no, sa kanya. Ngayon, ang Santo Niño ay isang masunuring anak at sabi rito sa ebanghelyo ay lumalago sa karunungan at kinalulugdan ng Diyos at ng mga tao. At dito naman natin makikita yung kahulugan
ng banal na bata o banal na sanggol, no? Si Jesucristo ay totoong naging anak ng Diyos, kanyang Ama sa langit, dahil sumunod siya sa kanyang Ama sa langit at ipinagkatiwala niya ang kanyang buhay sa mga magulang na pinili ng kanyang Ama sa langit dito sa lupa. At ito ay si Maria at si Jose. At ito ang napakagandang larawan ng pagiging bata, no? Na sumusunod sa kalooban ng Ama. Ito nga yung sharing ni Sister Eden kanina, no? Ang pagsunod sa kalooban ng Ama ay larawan ng isang batang masunurin, obedient, no? Obedient. Sabi nila yung obedient, no, yung obedient sa salitang Hebreyo, ito ay unang-una, ang unang kahulugan ay nakikinig. Audire. Yung audire, yung audio is to listen. Kaya nga ang isang bata ay makakasunod lamang kung siya ay nakikinig. Si Jesucristo ay nakikinig sa kanyang Ama sa langit, kaya meron siyang kapasidad na pakinggan at sundin din yung mga magulang na ipinagkatiwala sa kanya ng Diyos dito sa lupa. Kaya nga, napakaganda ng ating ministry, sapagkat sa ating ministry, linggo-linggo, araw-araw tayong nakikinig sa salita ng Diyos. At saan tayo dadalhin ng pakikinig sa salita ng Diyos? Dadalhin tayo nun upang maniwala o ipagkatiwala ang ating mga buhay sa kalooban ng Diyos. Huwag tayong makinig ng salita ng Diyos, mahirap pumasok o gawin ang kalooban ng Diyos sa atin. Kaya nga ito ay mahalaga sa Panginoon. Kaya nga dahil sa kanyang pagsunod, siya ay lumago sa karunungan at siya ay kinalugdan ng Diyos. Ngayon, gusto kong iklaro o linawin sa ating lahat. Sabi sa Ebanghelyo, tayong lahat ay tinatawagang maging katulad ng Santo Niño. Anong ibig sabihin, no? Paulit-ulit na sinabi sa mga ebanghelyo na kung hindi kayo magiging katulad ng isang bata, hindi kayo makakapasok sa kaharian ng langit, no? No, kaya nga kadalasan, no, kapag nagtatalo-talo yung mga alagad, yung isa gustong mas mangibabaw o mas magaling kaysa sa isa, nakikita natin sa mga ebanghelyo tumatawag si Jesucristo ng bata at inilalagay sa gitna nila. Sabi niya, kung hindi kayo magiging katulad ng isang batang ito, maliit, hindi kayo makakapasok sa kaharian ng langit. Ang ibig sabihin, para makapasok sa kaharian ng langit, kailangang maging larawan ng Santo Niño. Maging katulad ng isang bata, maliit. Ngayon, kung gising pa kayo, no, gusto kong linawin ang dalawang salita. Iba yung tulad ng isang bata sa isip bata. Dalawang bagay ito, ha. Maging katulad ng isang bata at isip bata. Yung maging katulad ng isang bata, ito ay positibo. Ito ay to be childlike. Yung isip bata, ang tawag dito ay childish. Magkaiba yon. Ang paanyaya sa atin ng Diyos ay maging katulad ng isang bata. Childlike. Ayaw ng Diyos na maging isip bata tayo. Childish. No? Sino ba yung childish? Kung titignan natin, yung childish, hindi siya sumusunod sa kanyang mga magulang. No? Halimbawa, nung isang beses pumunta ako ron sa SM, dito sa amin, malapit sa seminary, may bibilin ako. May isang bata ron, pumapalahaw sa iyak, nagtatantrums, nagdadabog, hanggang inuuntog yung ulo ron sa pader, tapos sumalampak at naghahandusay doon sa sahig. At walang magawa yung mga magulang. Bakit? Dahil gusto niyang bilhin yung laruan na gusto niya at hindi mabili ng mga magulang o ayaw bilhin ng mga magulang nung oras na yon. Etong childish, kailangan niyang manipulahin ang kanyang mga magulang. Kailangan niyang umarte, magwala, para pasunurin sa kanyang kalooban yung kanyang mga magulang. Ito ang childish. Ano ang kaibahan ng childish sa childlike? Yung childlike, katulad ni Jesucristo, sumusunod siya sa kanyang magulang. Sumusunod siya sa kanyang ama. Yung childish, ang gusto niya, siya ang sundin ng kanyang mga magulang. Yung childlike, walang tanong-tanong, buong kababaan ng loob na sumusunod sa kalooban ng kanyang mga magulang.
Kaya nga sa ating espiritualidad, no, bilang mga Kristiyano, tayo ay tinatawagang maging mga tulad ng bata na sumusunod sa kalooban ng Diyos. At sinasabi sa atin na huwag maging isip bata na ang gusto natin, ang Diyos ang sumunod sa atin. Mag-ingat tayo rito. Kasi minsan, hindi natin alam yung ating mga pananalangin, pagnonobena, ay nagiging childish. Anong ibig kong sabihin? Maraming mga tao ang pumupunta sa simbahan, nag-aalay, naglalakad ng paluhod, no? Nagpapabless ng mga bagay-bagay, nagbibigay ng maraming handog. Pero meron silang kahilingan sa Diyos. At gusto nila na sa pamamagitan ng mga handog nila ay sundin sila ng Diyos. At itong pananampalatayang ito ay childish. Sapagkat ang isang totoong Kristiyano, na katulad ng isang bata, sasabihin niya yung pangangailangan niya sa Diyos at sa huli sinasabi niya yung sinabi ni Hesukristo. Ngunit ang kalooban mo ang masunod, hindi ang kalooban ko. Ito ang pananampalatayang tulad ng isang bata. Yung pananampalatayang isip bata, kailangan sundin lahat ng Diyos ang gusto ko at kapag hindi niya sinunod, magtatampo ako. No, kaya nga marami ng kulang sa ating biblical apostolate, nagtampo na sa Diyos dahil hindi na ibigay ang gusto. Ngayon kailangan nating linawin. Iba ang gusto ng tao, iba rin ang kailangan ng tao. Ang kailangan ng tao, sabi sa Ebanghelyo ni San Mateo, alam na ng Diyos bago pa natin hingiin at ibinibigay ng Diyos. Ang gusto na ng tao, hindi ibibigay ng Diyos lalo pa nga't makakasama sa atin ito. No, kaya nga, yung childish, yung gusto niya ay gusto niya. Dapat sundin ng Diyos, dapat sundin ng lahat. Pero yung childlike, alam niya yung totoong kailangan niya at ayun lang hinihingi niya sa Diyos. Kaya nga ang Santo Niño ay childlike, hindi childish. At itong ipagdiriwang natin kapistahan sa linggo, ito yung dapat natin pagnilayan. Tayo ay inaanyayahan ng Diyos na maging katulad ng Santo Niño, maging tulad ng bata. No? Pangalawa, ang childish, sinabi sa Ebanghelyo ni San Mateo, kung maaalala ninyo, ano sabi sa Ebanghelyo ni San Mateo? No? Isang beses, sabi ni Hesukristo, hindi ko maunawaan ang henerasyong ito. Sabi niya, sapagkat dumating ang anak ng tao, kumakain at umiinom, at tinawag siyang matakaw at lasinggero, kaibigan ng mga publikano at makasalanan. Sabi niya, ngayon, nung dumating naman si Juan Bautista, hindi umiinom, hindi kumakain, ang sabi naman sa kanila kay Juan Bautista ay sinasapian ng demonyo. Sabi ni Hesukristo, hindi ko maintindihan. Para silang mga isip batang nakaupo sa palengke. Sabi ni Hesukristo, tinugtugan namin kayo ng plauta, hindi kayo sumayaw. Ngunit tinugtugan namin kayo ng malungkot na awit, ngunit hindi kayo umiyak. Ang ibig sabihin ng Panginoon, ang isip bata ay hindi alam ang gusto. At hindi niya alam yung panahon at oras na dapat pasukin o dapat isabuhay niya. Walang pinag-iba yan na panahon ng Kapaskuhan, ang mga tao ay nagluluksa. Panahon ng Kwaresma na dapat tayong magluksa, ang mga tao ay nagsasaya. Ayun yung sinabi ng Panginoon. Katulad kayo ng mga isip bata na hindi maunawaan ang gusto. May ibinibigay ang Diyos, ayaw mo. Kapag ka hindi naman binigay ng Diyos, saka doon mo hahanapin. No, ito ang mga isip bata, no? Hindi maunawaan. No? Walang pinagkaiba sa atin. Maraming binibigay sa atin ng Diyos, ayaw natin. Binigyan kayo ng asawa. Tignan niyo yung mga asawa niyo ngayon. Gusto mo pa ba yung asawa mo? O gusto mo yung mas gwapong artista? Di ba? Binigyan tayo ng complexion na kayumanggi. Yung iba pumupunta pa sa Korea para bumili ng pampaputi. Ayaw natin yung kulay natin. Yung iba naman nagpapa-opera ng ilong. Ayoko ng aking ilong. Yung iba naman ang ganda-ganda ng kutis, hindi matanggap, kailangan magpatato. At napakaraming ginagawa ng tao sa kanyang sarili dahil hindi niya alam kung anong gusto niya. Ito ang isip bata. Magulo ang kaisipan. No? Ang sabi nga ni San Pablo, no? Kayo ay
maging katulad ng mga bata, masunurin sa Diyos, no? At katulad ng mga bata, inosente sa kasamaan. Sapagkat ang isip bata, alam natin yung isip bata, ito yung gustong masunod lahat ng gusto niya. Ang tawag natin dito ay spoiled. At kung tatanungin ko kayo, ano sa Tagalog ang spoiled? Kapag yung pagkain natira, leftover. Kapag napanis, ang tawag natin ay spoiled. Bulok. Ang isip bata ay bulok. Nabubulok, kaya umaalingasaw yung amoy. At makikita natin kung sino ba ang isip bata. Ang isip bata, ang akala niya, lahat ng bagay ay tungkol sa kanya. Kaya lahat ng bagay ay dapat mangyari ayon sa gusto niya. At huwag kayong mag-alala. Ito ang unang kasalanan ng tao. Ang unang kasalanan ng tao nung ginusto niyang maging Diyos. Dahil gusto niyang siya na ang masunod. Ito ang unang kasalanan ng tao. Sa ilalim nito ay yung kapalaluan o yung pride. So ang isang taong isip bata ay mataas, mayabang. Kaya akala niya yung kanyang mga magulang ay dapat sumunod sa kanya. Kaya nga, ang isang taong isip bata, may pananampalatayang isip bata, ang gusto niya ang Diyos ang sumunod sa kanya. Pero ang totoong anak ng Diyos ay yung nagdadasal ng Ama namin. Anong dinadasal natin sa Ama namin? Sundin ang kalooban mo. Hindi sinasabi nung anak ng Diyos na sundin mo ang kalooban ko, o Diyos. Hindi. Sundin ang kalooban mo. Dito sa lupa, para nang sa langit. Sabi nung anak ng Diyos, bigyan mo ko ng pagkain sa bawat araw. Yung anak ng Diyos ay hindi humihingi ng pagkain sa Ama ng pang 1 taon, pang 2 taon, pang 10 taon. Sa araw lang na to. Yung sa araw lang na to, kontento na ako. At ayun din ang gusto ng Diyos sa atin para yung ating pagiging mga bata, katulad ng bata, mga anak ng Diyos, ay mapalalim. Kasi alam nyo ba, kung ibibigay ng Diyos lahat ng kailangan natin ng pang 50 taon, wala nang matitira sa Ministry on Biblical Apostolate. Magiging busy na ang lahat. Ha? Pero may karunungan sa likod nito na ibinibigay lang ng Diyos yung kailangan natin sa bawat araw. Para bukas, lalapit ulit tayo sa Kanya, makikipag-usap at hihinging muli. Di ba pinag-usapan na natin to, kapag yung anak mo mag-aaral ng 5 taon sa kolehiyo, sabi mo, halika anak, eto na yung allowance mo ng 5 taon. Sa tingin mo, makikita mo pa yung anak mo? Hindi mo na makikita yung anak mo. At ganun din ang Diyos. Gusto niyang makita yung mga anak niya araw-araw. Kaya ang ibinibigay niya sa atin, yung para lamang sa araw na ito. At ang isang anak ng Diyos, larawan ng Santo Niño, ay payapa. Ang gustong-gusto kong salmo, dinadasal namin palagi ito, no? Pagka sa evening prayer, no? Sa Miyerkules ng gabi, dinadasal namin palagi ito. Basahin ninyo yung Psalm 131 verses 1 to 2. Ang sabi rin nung salmista, nananalangin siya, no, na ang kanyang puso ay hindi palalo. Sabi natin kanina, mayabang yung isip bata. Pero yung totoong anak ng Diyos, sinasabi niya, Lord, my heart is not haughty, is not proud. Nor are my eyes looking for high things. Yung aking paningin ay hindi nakatingin sa mga malalaking bagay. No? At hindi ko masyadong binabahala ang aking sarili sa mga importanteng bagay para sa mundo. No? Bakit? Sabi niya, kasi tahimik na at payapa ang aking kaluluwa. Katulad ng isang sanggol, no, sa bisig kanlungan ng kanyang ina. At ito ang isang anak. Tahimik, payapa, dahil ipinagkakatiwala niya yung kanyang buhay sa kanyang magulang. Kung titignan ninyo yung mga bata, buong maghapon naglalaro lang yan. Laro lang ng laro, di ba? Nung panahon namin lalo, no, wala pang mga gadget, laro lang kami ng laro, takbuhan lang ng takbuhan. Pagdapit ng gabi, pagod na pagod, oh, maghuhugas ng konti, kakain ng konti, matutulog na, mahimbing ang tulog. Nakakita na ba kayo ng bata na pabiling-biling sa gabi? Halimbawa, tignan mo yung apo mo, pabiling-biling sa gabi at tanungin mo, apo, ba't hindi ka makatulog? Ba't pabiling-biling ka sa higaan?
Meron bang bata na sumasagot? Kasi lolo, iniisip ko yung pambayad ng kuryente bukas eh. O iniisip ko yung pang tuition ko sa school bukas. Walang batang nag-iisip nun. Yung bata, maglalaro lang siya, magiging bata, at magpapahinga ng tahimik sa gabi. Bakit? Alam niyang meron siyang magulang na mangangalaga para sa kinabukasan. Ito ang Santo Niño. Ito ang taong may pananampalatayang katulad ng isang bata. Tahimik ang kanyang kaluluwa, nagpapahinga dahil alam niyang merong isang ama na mangangalaga para sa bukas. Kaya nga, si Jesucristo ang larawan ng totoong Santo Niño sa ang totoong anak ng Diyos. Kasi kahit nung nasa krus na siya, anong sabi niya? No? Sa Getsemani pa lang bago siya ipako sa krus, anong sabi niya? Nung dumaan sa kanya yung kopa ng paghihirap, sabi niya, Ama, pwede bang alisin? Pero wag yung kalooban ko ang masunod, yung kalooban mo. Ito ang totoong bata, sumusunod sa kalooban ng Diyos. At katulad nung isang sanggol, isang bata na natutulog ng mahimbing, ayun yung nangyari sa Panginoon sa krus. Sa krus, anong sabi ron? Ama, sa iyong mga kamay, ipinagkakatiwala ko ang aking kaluluwa. At ito ang Santo Niño. Ito ang mensahe sa atin. Magkaroon ng pananampalataya ng isang bata, isang totoong anak ng Diyos, na pumapasok sa kanyang kalooban, buong kababaang loob na sumusunod sa kalooban ng Diyos. At sa pagsunod na yon, ang taong ito na may pananampalatayang katulad ng isang bata ay tahimik at payapa. Kahit pa nga sa mga krus ng buhay. Marami tayong krus. Kahirapan, pagkakasakit, pagtanda, mga problema, kakulangan. Pero ang isang totoong anak ng Diyos, ang larawan ng Santo Niño, sinasabi niya, Ama, sa iyong mga kamay, ipinagkakatiwala ko ang aking buhay. Napakagandang pagnilayan ang kapistahan ng Santo Niño. Uulitin ko, inaanyayahan tayo ng kapistahan na ito na magkaroon ng pananampalataya at kaloobang tulad ng sa bata. At itakwil, sabi ni San Pablo, yung pagiging isip bata. Okay? Sige, yung ngayon tayo ay mananalangin. Yung mga may pananampalatayang katulad ng bata, ngayon maaari na kayong mag-unmute, no? At itaas ang inyong mga panalangin katulad ng isang anak na ipinagkakatiwala ang lahat sa Diyos. Sige, maaari na po tayong manalangin sa bawat panalangin ng ating tugon. Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Ipanalangin natin ang Santo Papa, mga obispo, mga pari, mga reliyoso at misyonero, na pagkalooban sila ng mabuting kalusugan, kalakasan, katatagan at katapatan sa kanilang paglilingkod, at tungkulin na ipinagkatiwala sa kanila. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, ipanalangin Maggabayan nawa ng pamahalaan at ng mga namumuno sa simbahan ang lahat ng bata na may pagmamahal, awat malasakit, patungo sa isang magandang kinabukasan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Naway ang kapistahan ng banal na sanggol ay ipagdiwa ang kahalagahan ng relihiyon, patatagin ang pananampalataya at debosyon. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Halina, Ama naming mapagmahal, bilang isang sambayanan, kami sama-samang nagbubuklod sa paghahanda sa pagdiriwang ng kapistahan ng iyong anak, ang Santo Niño. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Ipanalangin natin ang mga may sakit na nasa banig ng karamdaman, mga nawawala ng pag-asa at naliligaw ng landas. Madama nawa ang pagpapagaling ng kamay ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Sama-sama nawang salubungin ng mga anghel at mga banal ang mga kapatid naming yumao sa kanilang pagdating sa buhay na walang hanggan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. naway ang aming pananampalataya ay maging tulad ng batang si Santo Niño upang ang aming pampong kaalaman patungkol sa bagay na espiritu ay higit pang lumalim.
Panginoon, nananalangin po kami. Panginoon, dinggin mo kami. At bigyan ng Ulit. hiling at bigyan ng lakas ang mga nanghihina, ilumin ang mundo mula sa sari-saring sakit at sigalot. Pasiglahin ang mga nagdadalamhati at lulutan ng ligaya ang tanan. Panginoon, dinggin mo kami. Ama, tanggapin mo ang mga panalangin na ito, gayon din yung mga nanatili sa iyong mga kalooban sa panalangin itinuro ng iyong anak. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Announcement, sister. Yes po, ready na po si Tere for the announcements po, Father. Ayun po, magandang gabi po muli sa lahat na nanonood po sa ating Facebook Live at dito po kasama po natin sa Zoom. So, share ko po yung ating poster. So, maraming salamat po muli sa mga nakasama po namin at sa mga nag-sponsor po ng kanilang mga youth delegates sa nakaraan na Bible Youth Camp. So, ngayon po, inaanyayahan po namin kayo sa susunod po nating event ngayong darating na January 18, 2025 sa Archdiocesan Shrine of Nuestra Señora del Perpetuo Socorro sa Sampaloc, Manila. So, ito po ay magsisimula ng 7 a.m. Ito po ay yung misa at hanggang 3:00 po ng hapon. So, may mga nagtatanong po, ano pong edad? Ang pwede pang bata lang po ba to? Kasi parang Olympics eh. So, ito po ay open po sa lahat po ng edad, bata, matanda, kung ano man po, lahat po ay iniimbitahan na sumali po dito. At take note po, ito po ay libre, so no registration fee po para sa mga nais pong sumali. Pero makikiusap po kami sa inyo na kung gusto niyo pong sumali, paki-contact po kami para po kami ay maisali po kayo sa mga grupo po na maglaban-laban para po sa araw na ito. Ayun po, so, sa mga coordinators po, sana po tumugon na po kayo doon sa mga listahan po na meron po tayo sa ating mga group chat. So, ayun po. And, next ko po. Ayun po, para po sa darating na January 25, ito po yung ating commissioning ng Bible Apostles. Nagaganapin po sa Pope Pius XII sa Catholic Center Auditorium sa United Nations, Manila. So magsisimula po ang registration ng 1 p.m. at ang Holy Mass naman po ay magsisimula ng 3 p.m. At ang susuotin po natin para po sa event na ito ay ang ating official polo shirt ng Arca Ministry on Biblical Apostolate. So makikiusap po kami sa mga nais pong sumama sa event na ito. Hindi lang po ito para sa mga coordinators po ng mga parokya, kundi para po sa lahat na nais pong makommission bilang Biblical Apostolate. Order po kayo sa amin, kay Ate Lani, kay sister. Tapos sabihin niyo lang po ang inyong sizes. So meron po tayong extra small hanggang 3XL po. So ang worth po ng ating polo shirt ay 400 pesos. So ayan po, makikita niyo po sa ating screen ang other details po para po makapag-order po kayo. So ayun lang po sa akin, Father. Salamat po. Thank you po, Tere. Sister, Yun lang may po, Father, na-announce sa ka ba? amin. O sige, panalangin nyo kami ni sister kasi bukas pinatawag kami ni Cardinal dahil meron kaming oath-taking. Lahat ng ministers at assistant ministers. No? Panalangin nyo na bigyan tayo ng lakas sa ano pa mang nais niyang ipagawa sa atin. Okay, sa commissioning po natin sa January 25, si Cardinal po ang magko-commission sa atin sapagkat gusto niya tayong makita lahat. No? Kaya nga yung mga kabataan din no, na galing sa youth camp, no, kung nais ninyo nang sumama kasi yung youth camp para na siyang entry program no para maging part kayo ng Biblical Apostolate no. Yung mga kapatid naman natin no coordinators ng bawat parish, kung meron sa inyong naisumama na maging part ng Biblical Apostolate pero hindi pa nakapag-entry program, pwede nyo rin po silang isama. Then kapag magkakaroon po tayo ng may mga entry program tayo sa darating na mga months,
saka sila umattend, no? Mahalaga ma-commission po sila, no? Ayun po yung ating pinag-uusapan ngayon. Ngayon sa Sabado po, sa Bible Olympics natin, ako po ang magmimisa, no, sa 7 AM. Pagkatapos noon, magkakaroon na ng mga competition, games. Sa hapon po, meron tayong workshop, no? Iba't ibang speakers, isa po ako sa speakers na magbibigay ng topic doon, no? At pagkatapos noon, magkakaroon tayo ng awarding. Yung lunch po natin sa Bible Olympics ay libre po, no? Sinagot po ng Archdiocesan Shrine, no, of Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, no? Napaka-generous po nila. Pero yung mga inumin nyo po, no, dahil baka pawisan kayo, nagutom kayo, kailangan nyo ng snack, kayo na lang po ang magdala, no? Sige po. Ngayon po, tapusin na natin ito. Kung wala na tayong dapat idagdag sa mga announcement, kung meron man kayong katanungan, wag po kayong magdalawang isip, no, na i-contact ang ating mga secretary, Sister Lacey, yung ating mga coordinators. Okay, tanggapin po natin ang pagbabasbas. Sumain nyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. At pagpalain kayong lahat, gayon din ang inyong mga pinakamamahal sa buhay ng ating makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ng Panginoong Hesukristo. Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos. Good evening sa lahat. Good evening po. Happy Fiesta po ng Santo Niño sa linggo. Baka mag-imbita sila Sister Christy. Muna kayo, Padre. Paderino, hindi tayo. Padre. Paderino. Bakit sa fiesta? Yun. Kaya tita. Kaya sister. Pati sila. Okay, dali namin yung mga kabataan. Ayan sila din si Jake. Malakas kumain yun. Joke. Kami ng kaya po kami ng Sabado na. Meron today mga kabataan dito sa atin, yung mga nag-attend sa youth camp. So, andito sila for the first time. Makilakbayang sila sa amin. Dito Opo, pwede silang lahat. O sige. Ano po mga kabataan, magpunta kayo sa doon. Maigi pa fiesta tayo pa. Sa magiging fiesta kami. Marami pa. Meron pa. Ayan. Ay, Diyos ko, Lord, what's that? Paalam mo. Thank you, Father Dindi, what's that? Wag na ipakita yan kung ano yan. Joke lang. Pasensya sa akin yun. Bye-bye, Tata Joe. Nanay Prigi, where are you? Ayan na sila Night, sa Papa. Tagaytay. Night, Mama. Kahit po sa Thank you. Tagaytay, Happy sila, birthday si po kay Tere. Bia. Ano ba yan? Ayoko na. Mag-leave na po ako. Ako din, kasi yun, kung ano-ano ipinapakita. Maraming salamat po sa Santo Niño. God bless you po. Bye po. God bless you. Bye! Andyan siya. Andyan silang lahat. See you sa Sabado. See you po kayo sa Sabado. Angel. Andyan si Angel. Very good. Bye-bye po. Ingat-ingat.